Kristiyano ay ano? Masayang tunay. Ano pa? Ano ba yung hinahangad natin? Bakit tayo pumasok sa buhay Kristiyano? Dahil yung gusto natin, Philippians 4:19, blessings. Tama? All our needs. It's all blessings. Ano pa? May pag-ibig ba dito sa buhay Kristiyano? Ano pa? Kapayapaan. Nagalakan, the fruits of the Holy Spirit. Ayan na. Ano pa? Healing. Salvation. Ano pa? I'm a friend of God. Nakakatuwa yun sa lahat. Ano pa? And there is this offer, eternal life, and the heavenly kingdom. At kung nasaan si Kristo, dun tayo. Yung po ba lahat ay nakapaloob doon sa tinatawag na buhay Kristiyano? Di ba lahat yun, yung iba doon ay pang hinaharap at yung iba naman ay pang kasalukuyan. Ano po? Kaya kung titingnan po natin doon sa ating lagi sinasabi, yung ating past, ay ano, inari na tayong ganap. Yung ating present, ay ano, standing in the favor of God. At yung ating future, we're hoping to glory with God. Kaya napakaganda, ano po? Ano pa ba ang hanapin ng isang Kristiyano? Pero sabi, let us talk about more about the realities in Christian life. Ano ba totoo sa buhay Kristiyano? Nasa ba ninyo doon sa mga binanggit natin? O baka lang hindi ko nasabi yung sufferings? Meron yun. Sino magsasabing meron yun? Sino naman kung sasabihin, pwede bang wala yun matutuwa? Huwag na po kayong mahirap. Diba? Diba? Kung tutuusin, mas gusto natin wala yun. Pero hindi pala pwede na ang buhay ng Kristiyano ay wala kaakibat ng mga sufferings. Ngayon, pag sinasabi ko sufferings, kasi babanggitin ko na lang ito mamaya na sufferings. Marami pa na itong mga Tagalog nakahulugan. No, alam naman natin napakayaman ng wikang Pilipino. Kaya pwede itong ipakahulugan sa ang sufferings ay pagdurusa, paghihirap, pagdaramdam, pagtitiis, pagsusumaki, kabigatan, pasanin, problema. At kung meron pa po kayong ibang kahulugan ng sufferings, pwede rin po yun. Ano po ba? Okay po ba? So ang tanong ko, sino may sufferings presently? Masaya gusto nyo, we are suffering from the COVID. No? COVID season. Ang sabi nga, may narinig ako, kahit ako nagpapayo ako sa mga humingi ng payo sa akin. Sabi ko kaya lang gaganyan yung buhay dahil sa COVID. Sa COVID, hindi mo na lang isisi. Huwag mo nang isisi kung kanino. Sa COVID na lang. Kung hindi siguro nagkaroon ng COVID, hindi magkakaroon ng ganyan. Ano? Tapos narinig ko rin sa labas, lumabas nga ako ng Wednesday, narinig ko, may mga pinuntahan akong lugar, tapos may parang gustong kumain sa lugar na yun. Hindi pala pwedeng kumain pag hindi magkakamag-anak, magkakatabi. Kaya sabi nung narinig ko nakikipagtalo, hindi mo kung may mga pera naman. Parang gusto nila, pag may pera, mangyari yung gusto nila. Pero sabi, hindi nga po pwede, ano sabi, narinig ko, talagang yung COVID, ang ate, ang daming ginawang kaatihan sa mundo. Talagang sinisini yung COVID. So talagang gano'n. We're living in the new normal. Ano po? Talagang hiwa-hiwalay, social distancing, yung pamahalaan o yung gobyerno gusto nang gawing MGCQ yung Manila, pero yung mga ibang local mayors doon, ayaw nila. Gusto nila mamintin na yung mga higpit na gano'n dahil hindi natin alam kung talagang ano. But people, or all of us, are suffering. We have these sufferings because of that COVID. Ano? Kaya, sabi nga dito, may tanong, is it still expected for Christians? Sagutin nyo. Inaasahan pa bang mangyayari ang suffering sa buhay Kristiyano? Amen. Very bold, yes. Pangalawa, if we are presently suffering, how can we encourage others to become Christian? Kung tayo may mga pagdurusang ganito, o hindi na lang sa COVID, may sakit tayo, may paghihirap tayo, paano ba yun? Paano natin may kaya yung iba na maging Kristiyano sumunod kay Kristo? Kaya niyo sagutin yan? Amen. Di ba sabi nga, kaya binibigay ang sufferings para magkaroon ka ng
pagtatag, hindi paghiwalay, hindi panglulumo. Kaya may sufferings nang matutunan mo yung leksyon na pinararating ng Panginoon sa'yo. And out of that, magkakaroon ka ng buhay na patotoo. At yung buhay na patotoo mo, yun ang magiging reason mo to defend the faith. Kaya ka sumusunod kay Kristo ay kahit na nga may sufferings, nakakasurvive ka. Because of His love and comfort. Yung maraming sagutin yun. At ang sabi pa dito, can suffering be avoided? May iwasan ba natin ang sufferings? No. No? For somehow can sufferings be lightened? Pwede ba yan maging mababaw? Amen naman. Di ba? Kaya hindi pwedeng wala, pero pwedeng ang sufferings ay mababaw lang. Parang ganito, logically, parang sa pambatang kwento, kapag matigas ang ulo mo, mas malaki parusa na mararanasan mo. Pero kapag masunurin ka, meron ka mga pagdurusahan, konti lang at hindi matagal. So we have our text found in Philippians 1 verse 29. Ang sabi po dito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob. Take note of the word. Ipinagkaloob sa inyo. Alang-alang kay Kristo. Hindi lamang, una, upang manampalataya sa Kanya. Pangalawa, kundi upang magtiis. Di naman alang-alang sa Kanya. No? Not just to live ahead. That is the fact of the verse that we have. But also to suffer for His sake. So nakita natin ito sa buhay ni Pablo. Di ba, nung siya sinilaw ng Panginoon at tinala siya sa bahay ni Ananias, inilahad sa kanya yung magiging future suffering niya. But because of, he has to pay yung mga ginawa niyang mga kasamaan sa Kristiyano, and with the Holy Spirit strengthening power, he was able to go through. No? Nalagpasan po lahat ni Pablo at naging mga inspirational yung kanyang mga teachings, writings, at ngayon pinakikinabangan po natin yung mga katulogyo. Okay, sabi nga dito, marami sa atin ang pwede natin tawagin, we have sufferings, but we can call it a Christian sufferings. Iba kasi yung sufferings na nararanasan ng walang Diyos sa mga may Diyos. Amen po ba? Dahil doon sa mga nagdurusa na walang Diyos, pwede silang umantong sa pagkawasak o pagkamatay, o pagpapakamatay. Samantalang tayo naman ng mga Kristiyano, ay habang meron tayong suffering, o the more presently we have this suffering, the more tayo natututol, lumalakas, kumakapit at nagkakaroon ng pag-asa kay Kristo. Kaya doon natin makikita, kaya pala nakilala ko si Kristo. Dahil timingly, kung hindi ko nakilala si Kristo, dumating itong ganitong mga pagdurusa, hindi ko alam kung saan ako pupunod. Napakagandaan po. Kaya sabi nga, sa mga Kristiyano, often we have these severe and fiery trials. Pwedeng maapektuhan tayo sa ating bodily, mentally, or financially. Pwedeng paintulutan ng Panginoon yan. At pwede rin naman indirect or direct act of Satan. Wala kong pipiliin. Even Jesus Christ suffered for the sin of the world. Okay, sabi ko kanina, kapag ka-Kristiyano, lagi lang natin kasing iniisip, kaligtasan, kapatawaran, pag-ibig ng Diyos, langit, ang Panginoong Jesucristo, kapayapaan. Pero lahat po pala yun, may kaakibat na pagdurusa. At yun po ay tatawagin natin privilege. No? Privilege to suffer. Kasi hindi lang po tayo pinabayaan. We are suffering with Him for His sake. Merong tinutumbok. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, these sufferings I have ay hindi maikukumpira para exceeding doon sa kaluwalhatiang tatanggapin ko. If you are suffering now, meron pala yan kapalit. Gloriousness, partakers of His glory. Meron tayong kaluwalhatiang tatanggapin after those suffering. Kaya lang kailangan we must handle our sufferings right, correctly, and it should be divine. Pag sinabing right, correctly, and divine, hindi natin tatanungin, hindi natin sisisingin ng Diyos kung bakit pinayagan ang pagdurusa sa Diyos sa atin. Amen po ba? So mamaya, maintindihan pa natin. Kaya nga sabi na ating pong narinig na pag-aralan ang lahat ng pinagdaanan ni Kristo nang siya po'y naging tao, nagkatawang tao. At pwede natin
yung pangalanan na isa-isa yun. Ano po? Lalo na kung nabasa natin yung Poor Gospel. Kaya kung may suffering tayo, hindi po natin yun may ikukumpira sa suffering dinanas ng anak ng Diyos. Ano yung Kristo? Kakaramputan po yung atin. Kaya huwag po tayong maingay, huwag tayong mareklamo, huwag tayong tanong ng tanong. Matutunan natin magtiwala na may Diyos na pumayag. At yung Diyos na yun, mahal tayo. Hindi niya tayo papabayaan sa kalagitnaan ng pagdurusa. Mas may pagdurusa, mas nandyan siya sa ating paligid. Amen? Kaya sabi nga po dito sa 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang aming maagang kapighatian nasa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa aming lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. The more we suffer, the more glory we'll receive. And yun ang hindi pwede sabihin, sige Lord, damihan mo ba yung sufferings ko? Hindi naman natin ma-request yun. At hindi naman din tayo pare-pareho ng sufferings. Di ba, iba kasi yan, may sufferings tayo, pwede sa relasyon, sa pamilya, sa sarili, sa sitwasyon. So iba-iba. Ang mahalaga doon, lahat yun, pag hinalo mo, pagsubok, sufferings, problema, temptations, kung ano yan, lahat po yan ay pinapayagan ng Diyos. And all things are just working together for good. Sabi ko kanina sa mga secular people, yung life sa kanila is meaningless. Diba? Kapag dumating na sa kanila yung mga tinatawag na turmoil, trouble, pag dumating na sa kanila yung sakit, pasakit, problema, yung luha, wala nang pag-asa, nagpapakasama, nagpapakamatay. Pero sa isang tunay, take note, tunay ng Kristiyano, alam nila may plano ng Diyos sa likod ng sufferings. At yun po ay sinusuportahan ng salita ng Diyos. Katulad nga po ng Roma 8:28. Sabi, at alalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos ang patuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ngayon pag-usapan natin unang bahagi, the purpose of our suffering. May layunin bakit pinapayagan yung suffering na dumating sa buhay natin. Una, isipin na lang po natin, ang suffering ay parang disiplina. Maaari siguro hindi natin nalalaman, hindi natin alam sa ating sarili dahil ang tao ay nahihalto niya sa batang yung hindi mature yan. Di ba, very selfish. Gusto lang niya demand ng demand sa magulang. So parang ganun tayo minsan sa Diyos. Lahat ng gusto natin magandang panahon, magandang buhay, saganang kapagkainan, magandang relasyon, magandang kinabukasan. Pero pagdating doon sa patungkol sa parang nasa Diyos, hindi naman natin mabigay. Ano ba sinabi ng Diyos yung araw sa inyo, isang araw sa atin? Sa Old Testament, napaka-strict nung law na yun, ng observation na yun. Pag sinabi yung isang araw sa Diyos, ipangingiling mo yun talaga. Pahinga ka kahit hayop, walang kakain. Nag-aayon mo lahat. Walang pupulot ng mga panggatong. Walang tatrabaho, walang kung ano. No? Pero naging maluwag nga tayo sa biyaya. So, ibig sabihin, marami sa atin minsan na nakakalimot, lumalagpas, umaabuso. Doon sa palatuntunan ng Diyos, porque nasa biyaya. So, hindi na ganun kahigpit, pero ito na nga po yung disiplina ng Diyos sa atin. So, isang beses sa ating buhay, masasalubong natin, biglang nagkasakit yung anak natin, biglang nagkaroon tayo ng kagipitan, biglang tayo nagkaroon ng problema, biglang tayo nagkaroon ng, hindi natin alam kung ba't dumating sa buhay natin. Yun na nga po yung means. Our sufferings are means also of God disciplining us. So, yun ang purpose, to prove our sonship. Kaya may suffering, anak tayo ng Diyos. Hebrews 12:8. Datapwat, kung kayo'y di pinaparusahan, ano dito? Napawang naranasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. So may pasabi ang Diyos sa kanyang salita. Sa 2 Timothy 3:12, oo, at lahat na ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo ay mga bata sa pangapag-uusig. So ibig sabihin kung talaga gusto mong mabuhay na may kabanalan, sumunod ka kay Kristo, all along with your life, following Christ, kaakibat ang sufferings. No? Para bang anino mo? Minsan nasa likod mo, minsan nasa gilid mo, minsan nasa harap mo. Di ba? Pero sa likod ng anino yun, kung bakit may anino, may araw kasi. So ibig sabihin, kung meron tayong suffering, may Diyos kasi na pumapayag. At alam niya yun.
Alam niya ang way ng bawat sufferings na pwedeng ipadana sa iyo. Diba? Nandun yan sa 2 Corinthians 10:13. Tama? Na hindi niya papayagan ng anumang pagsubok na hindi kaya ng tao ayon sa kanyang pagkataot pananampalataya. At sakaling maligaw siya o magkaroon siya ng tinatawag na pagkatalanta, pagkatakot, pagkatrapdon, ang Diyos pa rin ang maglalabas sa kanya doon sa lugar na yun. Magpro-provide ng escape out. Ano po? Kaya sabi nga dito, Christian suffering is a proof of God's special love. Naniniwala ba kayo? Na God is just disciplining us, katulad nga ng mga parents, di ba? Sila yung mga magulang dito na marunong magbigay ng disiplina sa anak. Di ba? Kasi minsan pagka yung bata ay natututo ng magsinungaling, mga tuwira, natutuwa tayo minsan. O kaya, ay marunong na magpuray ako, marunong magpuray anak ko. Yung natututunan niya yung mga salitang kagay, salita, marunong na siya sa gano'n. Minsan napupuri. So, kala ng bata, okay na yung malalakihan niya yun. Hanggang paglaki niya, syempre, nakakakuha siya ng mga salita sa paligid na minsan, ngayon, di ba, parang bibihira sa mga kabataang hindi Kristiyano. Bago magsalita yan, may pa-introduction ng PI yan eh. Ewan, may PI pa talaga. Di ba? Pagmumura muna bago magbigay ng salita. Parang wala na sa kanila yung mga gano'n, di ba? Minsan kahit ang kaibigan nila, mumurahin nila yung nanay ng kaibigan nila. Di ba? Parang wala na. Napakadali nila sa kanila, sabi, sapakin kaya kita, tadyakan kaya kita. Pero wala lang yun. Bukadura lang ng kanilang mga bibig. Pero tayo, kapag lumalaki ang ating anak, sisinungaling, sumasagot, nandun agad yung ating pagtapik ng mahina sa kanilang bibig, anong sa puwet, at pagsasabi ng masama yan. Pagdidisiplina. So, ganoon ang Panginoon sa atin. Hindi nahayaan ng Panginoon, lumaki pa ang kasalanan natin. God is allowing those sufferings para ma-recognize natin, ano ba kayong nagawa ko sa harap ng Panginoon? Ano kayong pagkukulang ko? And then you repent. And your sufferings would be at ease. Nabibigyan ng daan hanggang sa ito'y matapos. Pangalawa, no? The purpose of our sufferings is to test us. Ang sabi ko rin ng Philippians 4:19, nakakapit po ba kayo sa Philippians 4:19? Mahigpit. Mahigpit, minsan may delikado dyan. Magiging questionable yan kapag dumating yung mga kagipitan sa inyo, kapag dumating yung kawalan sa inyo. Kasi kaya tayo susubukin, sabi nito, are we true Christians? Or are we just after God's blessing and very peace? Pag wala na yun, iwanan na lang natin ang Diyos. Huwag na natin ang tatanggap. Di ba? Minsan dapat subukin mo, di ba, sa pag-ibig. Pag nakasanayan mo, bigay ka ng bigay, mahal ka tuloy kasi bigay ka ng bigay. Pag bigay lang hindi ka na nagbigay, doon masusubukan kung minamahal ka pa. Di ba? Kaya napakalaga, minsan susubukin tayo ng Panginoon sa larangan ito. Na kapag tayo umiibig talaga sa Panginoon, papayagan minsan ng Panginoon, mangyari sa buhay natin yung kaya natin. At kapag tayo nawala sa Panginoon, nasubukan tayo. Pag tayo nanlamig sa Panginoon, nanumbat sa Panginoon, nagtanong sa Panginoon, nasubukan po tayo. Di ba? Kaya napakahalaga. Sabi nga dito, can you still trust Him in pain and sufferings? Kaya mo ba siyang pagtiwalaan? Amen. Di ba? Ito yung sinasabi ng mga hinihiram ng malapit ng mamatay o yung parang nararamdaman nila pwede silang mamatay. Ang sabi, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay, di ba? Parang nagbigay ka na talaga ng pinakasukdulang period sa buhay mo. Kung talagang hanggang dito na lang ako, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya napakalaga. Ang sabi nga dito, kung sa testing, sa isang dito, kailangan talaga ng matinding apoy para yung pinakadumi ng ginto, yung tanging ginto, ay humiwalay at makuha yung puro ginto. Kaya God allow sufferings for us para maging refined and genuine Christian tayo. Ano po? Yung pagsubok natin, pag matindi yun, ihalimbawa tulad yun sa matinding apoy yun ang pagsubok para tayo po ay mapuro, mapino. Pangatlo, the purpose of our sufferings is to produce holiness. Hebrews 12:10. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. So, ano pala yung suffering to produce holiness?
Sino dito pag may suffering ang napoproduce, init ng ulo, galit, no? Balibag dito ng gamit, dabog dito, layas, punta sa labas, no? Hawain yung kapitbahay, paluin yung aso, basahin yung mga kasuban. Parang naghihiri ng talo ka, no? Yung nagkakaroon ka ng pagwawala dahil doon sa mga testings, no? Tapos minsan, sumbatan ng Diyos, naglilingkod naman ako sa iyo, matagal na ako naglilingkod. Lahat na nga ng angkang ko, pinapunta ko sa simbahan. Hindi mo pinangako ng Diyos na kapag nadala mo ang angkan mo, at naglilingkod ka, nagsisimba ka ng kumpleto, ng attendance, walang pagsubok. Ano po? Lalo kang lumalapit sa Diyos, ay lalo kang susubukin ng Diyos kung tunay nga ang motibo mo at relasyon mo sa Kanya. Dahil worth it naman, worth the wait, and worth the going and passing through the trials and sufferings. Kasi pagtapos nun, sabi na, gloriousness, kalwalhatian ang papasayo. Ang sabi dito, it produces holiness, the more you become godly, at saka, the more you become like Christ. Ano sabi? Pwedeng apektuhan dito sa suffering na to, pag sinabing to make us you more holy, pwede kalibitin yung financial mo, pwedeng payagan na persecute ka, pwedeng payagan na magkasakit ka, pwedeng payagan na may mga tao kahit kapatid mong Kristiyano you find them difficult, may ugaling hindi mo nagustuhan ang ginawa sa'yo. Meron po bang rereklamo doon? Kung yun yung mga area na kakalabitin ng Diyos, it is to make you more holy. Bakit yung pinansyal? Kasi pag marami ka na namang pera, pwede mo makalimutan ng Panginoon at sa mundo ka. Lahat ng gusto mo bilhin sa mundo, puntahan sa mundo, kainin sa mundo, mangyari sa mundo, mangyari sa buhay mo, gagawin mo dahil meron kang hindi na ang Panginoon na nagsasalita sa iyo, pera na. Kaya pwedeng kalabitin ng Panginoon yun para mawala sa iyo yun at maging kang banal. Pwede rin na payagang i-persecute ka para manhihit ka. Para makita mo na wala kang kwenta. Para makita mo mag-isa ka na lang na ang kakampi mo na lang ang Diyos. O di ba? It will make you holy. Pwede rin magkasakit ka. Dahil pag malakas ang tao, nagmamalaki. Di ba pag malakas ang tao, walang Diyos na kilala. Pag malakas ang tao, marami siyang pangarap. Pero pag may sakit na siya, sino na lang ang nakikita niya? Ang Jesus na nakapako. Na naalala niyang nagkalatay para pagalingin siya. Kaya pinapayagan po ng Diyos yung sufferings brothers and sisters mo, bakit pinapayagan ng Panginoon kung pare-pareho kayong Kristiyano para hindi kayo magkampi-kampihan at hindi ka umasa ng lubos sa iyong kapatid, sa Panginoon ka lang umasa. Amen po ba? Okay, pangapa, bakit merong suffering purpose? To produce harvest. May result po ito. Di ba? Ang anak mong dinisiplina, tinuruan paglaki, magalang. Tama po ba? Kayo din, kapag kayo ay sinasan ng Panginoon sa suffering, sa kayo natuto, kayo ay isang Kristiyano, may buhay na patotoo. O lalabas kayo na genuine Christian, hindi counterfeit Christian. Alam niyo yung counterfeit Christian? Yung parang, nandalo, man, patatawag natin Kristiyano, pero hindi genuine. Pag sinabing genuine, ito yung Kristiyano nakakadaan na, nakakapastro na sa pagsubok. Pero sa tuwing susubukin ka at ikay mareklamo at parang lagi kang balik sa grade 1, lagi ka na lang nagtatanong sa Panginoon, lagi na lang parang bago ang dati at nanunumbat ka, ito yung counterfeit Christian. Parang hindi ka na natuto. May levels yan. Tama? Kaya kung titignan po natin Hebrews 12:11, lahat ng parusa. May parusa pa pag pinaparusa ka, tawa ka ng tawa. Wala. Ang sabi, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. When God is giving us sufferings, we are sad. It's just obvious. No? Gayunman, pagkatapos ng mga to ay mamumunga ng bungang mapayapa. Amen? Magbubunga ng bungang mapayapa. You would be at peace. Doon mo malalaman, kaya pala may pagsubok na gano'n. Pinayagan ng Diyos. Ito pala yung magiging resulta. Ang sabi dito, will you just be happy? Will our lives be nothing but leaves or
will they bear fruit? Ano sabi? Masaya ka lang ba kung sa isang halaman, gusto mo parang madahon ka lang, pero wala kang bunga? Nakita na po ba ninyo yung bunga yung puno ng atis? Di ba yung puno ng atis, pag parang nalalanta na mamatay, kala mo mamamatay pala, mamumunga, no? Mawawala mo na yung dahon pagtapos nun ay mamumunga, pero the more na madahon niya, wala ka namang makita, bunga. No? So, sabi, ganun ang Kristiyano, pagka parang nalalagas ka, nasasuffering ka, ay kailangan the more makita yung bunga mo. Amen? The more na para bang inaapi ka ng kapaligiran mo, lalo kang tumataas, nagpapakumbaba ka sa kanila, lalo ka namang tinataas ng Panginoon. Napakaganda. At sabi nga, kung mamumunga ang isang Kristiyano, anong bunga ang ibubunga nyo? Kaya pa rin ang inisip. Bunga ng spiritual, syempre. Hindi naman ako natanong kung anong klaseng prutas, kung bunga ang gusto nyo. Ang sabi ko, kay Kristiyano, anong bunga? Kaya ang dapat na ibunga nyo. Galatians 5:22-23, datapot ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapayunod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, at pagpipigil. Dapat mamunga kayo niyan. Lumabas sa inyo yan in times of suffering. Di ba? Yung ikay ay inaapi ng yung kapitbahay, pinagsasalita, suffering yun. Yung hindi sinasagot ng anak mo, suffering yun. Yung ikaw ay minamaltrato at hindi binibigyan ng tamang atensyon ng asawa mo, suffering po yun. Yung nagkukulang ka sa pera, suffering yun. Yung meron kang nararamdamang sakit sa katawan, suffering yun. Kailangan magbunga. Pag may ganun, pag gano'n yung anak mo, gano'n yung kapitbahay mo, magbunga ka ng pag-ibig. Pag gano'n yung asawa mo, magbunga ka ng pag-ibig. Pag gano'n yung nararamdaman mo sa katawan mo, magbunga ka ng pagtitiis, pagpapasensya. Kapag tayo ay tinutokso, suffering din yun. Dahil nagtitiis ka mo matukso, magbunga ka ng pagpipigil. Diba? Available po lahat yung bunga ng banal na Espiritu. At kalimahan dito, the purpose is to profit us. Para magkaroon tayo ng pakinabang. Hebrews 12:10, binasa na natin kanina. Ang sabi, yung isang bakal. Yung bakal. Kapag ito yung ilagay mo sa napakainit na apoy at ito po'y hampasin mo ng hampasin ng maso, yung pagiging bakal mo ay it would turn out into a very sharp sword. Bakal lang siya. Pero pag siya isinala mo sa apoy at pinalo mo ng maso, makukordiyan siya at magiging matalas na ulo o espada. Kutsilyo. Ayan. Diba? Kaya ibig sabihin, ganun din yung buhay natin. Para tayong sinasalab sa napakainit na pagsubok at yung bigatin yung maso na mahampas sa atin. Pero hindi tayo nagiging marupok, hindi tayo nababalik, kundi nagiging tayo matalas na sandata. At lahat ay pwede natin awiin at awiin higit lalo yung gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen po ba? At sabi na dito, sufferings are designed to beautify our Christianity. Kung uso yung ispa, pagpapabeauty physical, meron din pong pagpapabeauty sa tinatawag na spirituality. Sino dito yung nagpapa-ispa para gumanda? Ha? Wala na kayo pakialam. Kung may pera rin lang, magpa-ispa na kayo. Sa bahay na lang yung iba. Siguro sabi nila, hindi na kailangan magpa-ispa. May takip naman yung bibig. Alam talaga ng pakinabang yung face mask. Ano po, dahil naluming ispa eh. Dati, bumukhang pinapaayos kayo, matagal na, no, hindi na yung pababa eh, kasi hindi naman kita, hindi buka. Saka parang na-allergy lang eh. Saka parang, ang mga tao ngayon, iba ang kulay. Dito pababa, maputi. Yung dito. Parang medyo sulong sa araw. Ano po? Hindi ko ba yung napansin? Kaya okay lang yan. Kaya yung ibang ginagawa, bumibili na ng maskarang nakangiti. Na merong bibig na nakangiti. Pero, hindi yung bagay sa inyo. Kasi may ilong na kasama, di ba? May napakatangos yung ilong. Tapos, nakaplat sa inyo dito. Mas maganda yung medyo isa-size niyo sa salamin. Bagay yung ilong, ganyan. Okay, balik tayo sa ating pag-usap. To beautify our spirituality. Ibig sabihin ko lang, kung conscious ka magpaganda physically, ay maging conscious ka rin magpaganda spiritually.
At gaganda pala ang spiritual mo kapag marami kang suffering na nalalagpasan. Amen? O baka mamaya, manalangin kayo, Lord. Alam na ni Lord John, antayin nyo lang, ang idalangin nyo, malagpasan ko. At gumanda po ang buhay Christian. Makita po nilang nagkaroon ako ng patotoo, nakita po nilang tumatag ako, at nakita nilang lumakas ako. May magandang nangyari sa sufferings na pinagdaanan ko. Di ba gano'n? Ang gusto lang kasi ng Diyos, huwag mo siyang tanungin. Matalino siya eh. God is too wise to be mistaken. Hindi siya nagkamali nung pinayagan niya yung pagsubok kay Job. Sinong napahiya? Si Satanas o ang Panginoon? Si Satanas. Kasi inakusahan niya eh. Di ba? Kaya ka na naman yung pinagpapala. Sinasamba dahil pinagpapala mo siya. Pag kaya hindi mo na pinagpala. So kung nangyayari po yung gano'n na nag-uusap, ang puwersa ng kadiliman at ng kaliwanagan, pwede rin sa buhay niyo ay may usap at pinayagan ng Diyos isang araw na kayo'y subukin. At sana naman katulad ni Job na ipanalo ninyo ang mga sufferings niyo sa buhay. Amen? So lahat mo tayo may sufferings ha. Ang sabi daw, it cannot be without suffering, for we may become confident and soon be worthless. Pag walang suffering, pwede sa araw, wala tayong kwenta sa araw ng Diyos. Kasi nag-overconfident tayo. Sabi, it will always be a part of God's purpose in our lives. No? Ang sabi ko kanina, yung bigat, pwedeng mapagaan. Pero yung suffering, hindi pwedeng iwasan. Okay? Pangalawang bahagi, how does suffering comes? Paano ba yan dumadating? At nagiging instrumento, kaya pinapayagan ng Diyos mangyari. Okay, huwag na tayong lumayo sa iba. Sabi nga dito, number 1, through our mistakes. Alam naman po natin, isa sa napaka-kaso ngayon, sa Pilipinas na lang tayo, ay yung maling pagkakaunawa sa buhay pag-aasawa. Yung early marriage. Di ba mistakes yan? Bakit ka nag-asawa? Kasi nakakilala ako ng isang mabait. Bakit siya? Kasi mabait. Porque kinausap ka, binigay yung cellphone number sa'yo, pinagbigyan na ka, at nag-date kayo, mabait. O pag nagsama kayo sa buong isang bubong, tingnan mo kung mabait. Baka yung nililibre kayo, kahit ka ng kain, nakasukuma eh. Ayan na. Yung dati pinagtitiklop kayo, tamad-tamad naman, magtiklop ka nga. Ayan na, sumbatan na kayo, away na kayo. Nasaan si mabait? Ginagana lang yung mabait. Mapait na. Yung bumaliktad. Diba? Naging bumano eh. Yung mabait, naging mapait. Tama. Kaya, pwede ka mag-suffer because of mistakes. Lalo na kung Kristiyano ka, alam mong mali yun, pinasok mo pa rin. Ayan, simula ng sufferings. O kaya naman ay nagdidesisyon ka ng mabilis dahil masaya ka. Ayan, yan pwedeng pagsimula ng suffering. Ano pa? Yung Kristiyano mahilig sa trial and error, yung hindi nagko-confide sa Diyos. Yung basta sa tingin ko, hindi yung, okay ba to Panginoon, magko-confide mo na ako. Hindi gano'n. Sa tingin ko, pagka nangyari, yun yung kalooban ng Diyos eh. Siguro magsasal ka ng Panginoon. Ano mo ako sinasama sa mga kalooban? Hindi mo nga ako kinausap, tapos nung nangyari sa'yo, ako sinisisi mo sa kalooban ko. Di ba marami nagsasabi gano'n? Hinarinig nga kasi akong gano'n. Sa kalooban ng Diyos, napunta kami doon sa Pangasinan. Ayun naman, narinig kami yun. Sa kalooban ng Diyos, ayun. Nabuntis. Sa kalooban ng Diyos, ayun. Binubuhay namin. Ano po sa kalooban ng Diyos? Siguro ang Diyos naman gano'n na. Di ba? Tingnan natin mabuti. We suffer because of our mistakes and sin. Di ba? Bakit kami sakit ngayon? May sakit ka sa baga, dahil nagsobra ka sa alak at sigarilyo. Nagkasakit ka sa bato, bakit? Ang dami mong kinain noodles. At mahilig ka sa makalat, hindi ka uminom ng tubig. Ngayon, gano'n eh. May diabetes ka dahil kain ka ng asukal, soft drinks, ayaw mo tumigil. Di ba? Kaya may sufferings ka. O may magdusa ka. Di ba? Oo, pinagaling ka ng Panginoon, pero hindi pwedeng alisin niya dahil nakakabuso ka na naman. Di ba? Yung nagkasala, pwede kang patawarin ng Diyos o pwede hindi kang pinatawad ng mundo. Pero, ano sabi doon? Pagbabayaran mo pa rin yan sa kulungan. Di ba si Pemberton, sabi nga ng maraming opinion doon eh. Pwede napawalan sala siya ng presidente. Pero sa mata ng tao, yung nagawa niya na yun, hindi mapapawala.
hindi mabubura yun. Dala niya yun ang buhay. Pero sa mata ng Diyos, kung kikilala siya, patatawarin siya ng Diyos. Yun naman po. Kaya nga sabi dito, a man will reap what he sow. Galatians 6:7. Ano man ang yung tinanim, ay siya mo aanihin. O bakit dumadating ang suffering? Pangalawa, through temptation, 1 Corinthians 10:13, sa mga pagsubok na pinapayagan mangyari ng Diyos sa iyo. So hindi ko na ipapalawanag yun. Hindi na pa natin binabalikan yun. Number 3, bakit may suffering? Pangatlo, because of the mistakes of others. Kanina kasalanan mo, kagagawan mo ngayon, pwede sa kagagawa ng iba. Paano to? Pwede, di ba, Panginoon nga, He suffered because of our sins. Siya ba may kasalanan? Tayo may kasalanan, pero siya ang nagdusa, siya ang pinako. So pwedeng nabankrupt ka sa business mo dahil ano? Nakipagsosyohan ka sa hindi marunong magpatakbo at magpaikot ng pera. O pwede rin namang na-scam ka, nadala ka sa magandang salita, napainan ka, nagtiwala ka, hinulog mo lahat ng pera mo. Kinabukasan, tumakbo, nawala sa Facebook, nawalang parang bula. Wala na, hindi mo na makakuha. So maraming ganon. Di ba? May mga sufferings ka tuloy, na imbis na nananagana ka, maghihirap ka tuloy. O pwede rin namang, hindi mo pa gusto dahil nabuntis ka, pinakasal ka, ang pilit. Lalo ka nagdusa, binugbog ka ng binugbog ng asawa mo. Di ba yung mga ganun eh? Yung dahil doon sa iba, o kaya naman nakipag-connect ka, diyan ka lang sa labas ha. Yung pala, yung wala, may transaction na sa droga o nagnanakaw na. Alam mo ba, yung na nakita ka sa labas. Ang sabi mo, hindi ako kasama, taga-lookout lang ako rito. Sinalang mo dyan. Kahit na lookout ka lang, kung ano yung kaso nila, kaso mo rin, may pagdurusa. Di ba? So, ganun din po yan. Makikita pa rin natin mamaya yung may mga character sa Bible na ganun yung nangyari. Kaya, mistakes of others would lead us also to suffering. Ano pa? Pang-apat, through God's providential dealings. Ang pwede example natin dito yung COVID season. Ano ibig sabihin? No? These, ang sabi nga, incomprehensible to the troubled soul and in desperation. Pwedeng sabihin natin, bakit may pagdurusa, bakit may COVID, bakit ang tagal, bakit walang bakuna, bakit ganito na walang tuloy mo ng trabaho, na ganyan. Sinisi mo ng lahat. Ang Diyos may alam. Ang Diyos may alam. Hindi natin alam. Yung kakareklamo mo, kakatanong mo, kakasumbat mo, wala pong madadagdag yan, kundi stress balik sa'yo. Ba't hindi mo gawin yung part mo kung Christian? Just trust Him. Magtiwala ka lang. Diba? Ayaw ng Diyos yung marami kang tanong, marami kang pagdududa. Kasi nababawasan yung pagtitiwala. Gusto ng Diyos kapag dumadating yan, katulad nung dumadating na yung salot doon sa Ehipto at binilinan yung kanyang mga anak na magpahid ng dugo sa inyong hamba at kumain kayo ng tupa. Yung mga binili lahat. Dadaan yung salot ng kamatayan at kapag nakita yung dugo sa inyong hamba, sa inyong pintuan, ay papas lang siya. Hindi siya kikitil ng buhay sa inyo. Dadaan lang siya. So, parang sa Panginoon yun, ngayon na kayo tinubusan ng dugo ng Panginoon, inarangalan na kayo ng Panginoon, presently studying the favor. Kung may mga ganito, pinapayagan ng Diyos, matatili lang kayo sa inyong pananampalataya. Ang lagi nyo lang isipin at pagtiwalaan ay meron kayong sovereign God and a loving heavenly yun na. Mas malaking magagawa nun. Kaya itong bahagi, why do suffering comes? No? Kanina, una, the purpose of our sufferings. Pangalawa, how the suffering comes. Ngayon, bakit ba talaga dumadating ang suffering? Resulta po ito ng kasalanan. Kung walang nagkasala, wala tayo sa masalimuot na pamumuhay sa mundo ito. Kapiling lang natin ang Diyos. Ano po? Ang sabi nga dito sa Numbers 12:10, meron ditong halimbawa, yung magkapatid na si Aaron at saka si Miriam, parang nag-usap sila sa likod ni Moses. Alam naman natin na hinirang si Moses ang pinili ng Diyos. Etong si Aaron, mahusay itong magsalita, di ba? Kaya siya yung talagang, para bang siya yung sinasabi ni Moses na siyang gamitin mo dahil magaling siya magsalita.
So dumating sa puntong nagkaroon ng confident at nag-usap tong magkapatid sa likuran ni Moses. Ibig sabihin may mga plano sila. So sa matuling sabi, ang basa ng Diyos doon, kasalanan. Para bang pangihimasok sa plano ko. Parang ito yung gusto ko mamuno. Bakit kayo yung gusto mamuno? At parang i-relay na nila to doon sa mga Hebreo. Kaya ora mismo, kinausap sila ng Panginoon, nilabas sila sa tolda, umalis yung presensya ng Panginoon. Anong nangyari sa magkapatid? Una si Miriam, tinubuan siya ng keto. Maya-maya, nung tumingin naman si Aaron, tinubuan din siya ng keto. Pero, yung pinapalagpas ng Panginoon, binigyan sila ng suffering that very moment. Binigyan sila ng warning na pwedeng dumating ang suffering at pwedeng mamalaya kung kayo magbabago. Kaya yung meron may objective sa Panginoon, may purpose siya kung bakit minsan may suffering tayo. Pangalawa, that's the word of a mighty God, no? For His mighty words to be manifested. Dito sa John 9:2 and 3 may bulan, tinanganak na may bulan. Alam niyo naman ang mga netizen, di ba? Netizen na rin yung tawag sa mga tao. Mahilig magtanong, ba't nabulag yan? Siguro may kasalanan yan. O kung hindi naman, may kasalanan yung magulang niya. Sinagot po ng mainam ng Panginoon. Ang sabi, wala siyang kasalanan, walang kasalanan ng kanyang magulang. Pinanganak siyang mula para mahayag ang aking kalwalhatian, ang aking pagpapagaling. So minsan pala kapag may nakita tayo sigurong pinanganak na gano'n, huwag na tayong katulad ng mga tao sa panahon na yun, nagtatanong, baka naman may kasalanan yung magulang. Baka naman may kasalanan yung bata. Dadating sa punto, mas maganda siguro pakilala mo siya sa Panginoon nang makagawa ng Panginoon sa buhay niya. Pinanganak pala siyang gano'n para isang araw ang kalwalhatian ng Panginoon ay ma-display, mangyari at ma-meet yung sitwasyon na yun sa buhay ng tao. Kaya stop judging. No? Ang mas maganda siguro, ilapit natin siya sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, when others are ill, don't cruelly judge them and say what sin has been committed. No? Pwedeng the Lord may make him sick to get more fellowship with Him. Baka pilihagan talaga ng Diyos para mapalapit at makakilos ang Diyos sa buhay niya. Pangatlo, why the suffering come? This is to glorify God. John 11:4. Ang salita ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa kakalwalhati ng Diyos. Marami po ba sa inyo, meron na po ba sa inyo nagkasakit ng matindi, pero hindi namatay? Amen. Okay. At hindi kayo namatay. Iba sa pastor naman, hindi yun. Kung hindi siguro dahil sa Panginoon, patay kayo talaga. Di ba? Kaya kung gumanon, yun yung gawa ng Panginoon. Pinuntahan kayo ng presensya ng Panginoon. Pinagaling kayo. Kaya dapat ipatotoo nyo yan. Pag pinatotoo nyo yan, may maliligtas. Ang sabi ng Panginoon, pag tinaas siya sa Kalbaryo, sa punong yun, marami ang maliligtas. Yun lang ba? Yun may maliligtas. Pinako ang Panginoon. Maligtas ka. Hindi ganon. Dahil yung pagkakapako niya, marami po siyang tinubos at pinagaling. Isa ka doon. At kung magsasalita ka, matataas ang pangalan ng Panginoon, maraming maliligtas. Yun ang ibig sabihin doon. Huwag mo itago. Amen? Sinong bumalik? Sa COVID? Sa COVID. Baka naman kasi pasal, sumbong mo kami hindi. Sige, sagot kayo, total may face mask naman eh. Huwag nyo na lang lalagyan ng sahog. Sino bumalik sa COVID? Yan may mga nagtumalaw. Parang ako po, practice bumalik ka. Bakit? Lahat ngayon, laglating ka lang COVID. Masakit ang lalamunan mo, COVID. Hindi ka makabangon, masakit ang buto mo. Hindi COVID ako. Hindi bumalik ka. Ikaw na pala nagsasabi niyan eh. Ba't ngayon ayaw mong patunayan bumalik ka? Amen? Magaling na po ba kayo? Yes! Oo, di ba? Ilang po nagsabi. Kayo mga nasa bahay. Alam ko, magaling din kayo. Amen? Gagaling tayo lahat. Amen? Okay, sabi nga dito, why the suffering comes? Huwag naman din natin kalimutan, gawa ng kaaway. Diba? Katulad siya kanina, dahil kay Rome, no?
Pag nakikita po nakaaway na maganda ang buhay Kristiyano, yung masaya ang tunay, nagmamahalan, nagbibigayan, ano ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya malakas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti sa labi. Ang sasabihin na, tingnan nga natin yung mga pinagkakanta mo. Panginoong Jesus, kumakanta tungkol sa iyo eh. Ang buhay daw ng Kristiyano, masaya. Kaya kung masaya lang yun, mukhang may pera eh. Pero kung sakaling pakikialaman ko ba ito eh, kakanta pa kaya ito? Dapat pagkat sinubo kayo, bawa, ang ganda-ganda nyo. No? Tapos sinubo ka, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay eh. Nagkaroon kayo maraming pigsa. Paano gagawin nyo ngayon? Paano pagkanta nyo? Puro pizza. Ganda kaya. Hindi, dapat. Pag lalo kayong tinubod, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Masayang tunay. Woo! Ganon. Kahit may pigsa. Diba? Kahit maraming tumubo sa inyo, kahit nagmukha na kayong hari at reyna ng bukol. Doon sila makakita ng Kristiyano, tinubukol na, nagpupuri pa. Kasi baka mag-iba eh. Hindi masama. Pwede nga buhay ng Kristiyano, masaya ko na yung binukol ka, anong kanta mo. Nag-awa-awa ka na sa sarili mo. Hindi ganon. Sabi ng Diyos, pinayagan ko lang, ba't nagkaganti anak ko? Ako naman, ilaban mo yan. Diba? Pinapayagan ko lang yan. Pagkatapos niyan, mas kikinis ka. Sinong gusto? Hindi, nakumilos ang Diyos sa buhay niya. Di ba nung nakarang linggo, pinag-usapan natin, nakalimutan na ka. The battle is... Anong purgado? The battle is the... Dagat. The battle is the Lord. Nakalimutan na agad. Ang laban ay sa Panginoon. Kung kayo may pagsubok, ang lumalaban po niyan para sa inyo ay sino? Ang Panginoong Jesus. Okay, sa tuloy tayo ha. Bakit may suffering at dumadating? Ang sabi dito, nakuha na rin natin ito kanina, hindi ko na i-elaborate. This is God's discipline and training for us. Kayo po ba sa dami ng pagsubok nyo, mas lumalim kayo sa Panginoon? Mas nakakakilos ang Panginoon sa inyo? Mas dumami ang titulo ng Panginoon sa buhay nyo? Mas marami na kayong references? Hindi na bago, di ba? Hindi na bago, pero may levels yung pagsubok natin. Dati, mainit ka lang. Susunod yun, sinat. Susunod, lagnat. Susunod, trangkaso. At ang pinaka-worst, COVID. Hindi totoo yun. Bago ka ba, ang una pagluso mo, 10 feet. Tapos papunta, hindi, ang una pagluso mo, 1 feet. Tapos 3 feet, papunta ka sa 12 feet hanggang matuto kang lumangoy. Tama? Kaya una mainit lang. Susunod, sinat. Susunod, lagnat. Susunod, trangkaso. Susunod, COVID. Ano susunod? Ayun, ito yung sabi niya, telco. Declaration niya yan. Pagkakamas ng COVID, di magaling na. Ano naman? Ba't naman diniglaan yung pagkasa COVID, telco? Ba't gano'n? Wala kayo ni Lord eh. Tinitingnan ko yung level kung tumataas yung level ng pagsubok sa inyo. Di ba? Kayo ba, pinigil ng agad para kayong mga pagod na mga doktor na sa ospital. Kung humihinga pa, dengue na. Total, marami pa namang COVID. Hindi gano'n. Kaya ko sinabi yung levels, ang inaasahan ko sasagot ko sa huling pagtaas ng COVID, magaling na, recovered. Gano'n. Diba? Nagulat ako sa sinabi. Level talaga eh. Okay, ika-apat. Response to suffering. Ito na, 4 lang ito. Response natin sa suffering. Ano sabi dito? Una, we may despise it. Pwede natin ito hamakin. Tapos yung hamak natin papunta sa Panginoon. Ba't gano'n? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Dahil ko nang binigay, dahil ko nang atin, dahil ko nang nadala. Kahit anong talaga hindi ako kakalimot sa Kanya. Tapos ganito pa yung gagawin. Ayan, pag ganyan po nangyari, mag-isa ka talaga. Ang Diyos kasi hindi nalulubog sa ganun.
Para bang ang gusto mo lang ng feelings ng Panginoon sa'yo, or blessing? Lagi mong tatandaan, pinapayagan niya yan. Para hindi ka manumbat, hindi ka magalit, hindi mo siya awayin, kundi lalo kang lumapit sa Kanya. Di ba? Lalo mo siyang maging takbuhan, taguan, tungtungan, toring mataas, tagapagtanggol. Para bang talagang tatay na pag may umaaway sa'yo, takbo ka sa likod ng tatay mo, tatay, may umawag sa akin, ganon. Hindi yung, taray may aso, siguro pinakulan may aso, no? Parang susumbatan mo pa ang Diyos. Hindi ganon. So yun yung mga response. Pangalawa, we may paint under it. 2 Corinthians 2:9. No? Ang sabi nga dito, ay si Pablo nagtanong pero sinagot ng Panginoon, ang biyaya ko'y sapat sa'yo. Pwede mong sabihin, hinang-hinana ako. Hindi ko na kaya mga pagsubok na lumadating sa buhay ko. Pwede mong sabihin, bakit kamatay ko to? Lahat na ipanlumo ko to. Pero sabi nga, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus ako na may malaking galak sa kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Mas matuwa ka pala pag may suffering ka, sapagkat ang atensyon ng Panginoon ay mas nakatuon sa iyo. Para ba siyang may exam ka, siya yung watcher. Tinitignan niya kung mag-cheat ka o tatapusin mo. Pero doon pala, sino yung nagkaroon na ng exam na yan? Yung hirap na hirap ka. Yung hindi mo binasa lahat, parang excited kung sumagot. Ako kasi mahilig ako, i-overview ko muna yung exam, titignan ko kung ano yung may narration, may mga definition, uunahin ko yung lahat ng ano maalala ko. So minsan, din ako yung pinakahuli. Kakagano ko, 2 beses na po na nababasa ko na, after reading this, you can just pass your paper and give your name. Yun lang. Hindi mo na sasagutin. Parang yan na pala yung grade mo. Sa 2 beses ko na, nung pagkayo ko, nagpas ako noon, mga classmates ko nagtaka. Kasi nag-aaral naman talaga ako. So akala nila, mabilis ko lang natapos dahil nag-aaral ako. Kaya nung nasalbas ako sa akin sa mga classmates ko, ang ibig sabihin, basahin yun sa likod. Ano sabi? Ang pagkakabasa, sinisipa ko ng isang kapitbahay namin dito nakatira. Ay, dito nakatira. Kala ko sa Quezon City sa amin. Dito, sa harap ng bahay namin nakatira. Ang sabi sa akin, akala daw niya na sinasabi ko, mangopya. Hindi! Ang gusto ko sabihin, basahin mo sa likod. Ang inaan daw niya, mangopya. Ano mangopya? Ito kung sasabihin mangopya. Kasi nahirapan, pawis na pawis. Kaya nung sinabi ng teacher, okay, time's up. Wow, wag muna. Hindi talaga kayo nagbabasa, sabi ng mom namin. Tawa sa labas. Si Rebo kasi binasa niya agad kaya siya, hindi niyo wala nga siya sagot, pangalan na. Hindi niyo binasa sa likod. Basahin niyo sa likod. Nung nabasa, si Mama, magdaya. Si Mama, pinirang pa kami. Ayun, yun ang ayaw ng Diyos eh. Yung sumbat ka ng sumbat, bago pa naman yung pagsubok na yun, sinulat na ng Panginoon, it is finished. Ganun tayo, dapat basa mo na sa likod. Na ang Diyos, tinulto ka ng lahat. Tapos ng lahat. Kung may exam ka, pinapanood lang ng Diyos kung ano ang attitude mo. Kung ikay mangungopya, kung ikay mangangamote dyan, kung ikay tutulala, ikay iiyak, ikay matatalanta, hindi mo alam ang gagawin mo, at susuko ka na. Pero kung binasa mo lahat at basa mo ang Diyos, kilala mo siya, hindi ka na mangangamote, hindi ka na matatalanta, hindi ka na mapapaya, hindi ka na maghihirap, hindi ka na papawisan. Ipapas mo na lang yung papel sapagkat gawa na yung grade mo. Gawa na pala yung plano ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya isa pa dito, sabi dito, pangatlo, we may accept and bear it. This is the lowest form of victory. May mga Christian hindi naman nanunumbat, pero pag dumadating yung pagsubok sa buhay nila, wala lang silang tibok. Nalulungkot, nanlalamig. Hanggang mawala na lang yung problema. Kaya minsan, dadating na naman yung pagsubok kasi nasabi na, sanay naman ako dyan. Ang Diyos naman, pinapayagan na, wala naman akong magawa. Hindi naman siya. Mawawala naman yun sa ayaw. Gusto mo, mawawala naman yun. Hindi naman ako sambat sa Panginoon, pero nagdaramdam. Victory pa rin, pero lowest form. Bakit sinabing lowest form? Sa ganito na mainit ang pagsubok sa buhay mo o sa atin, magpuri ka. Yun ang gusto ng Diyos. Magbabad ka sa
pag-celebrate sa Kanya. Hindi dapat makitang apektado ka emotionally, physically, na talaga nagdadala ka. Walang ganon. Ipakita mo na may Diyos kang buhay na kayang baliktarin yung mesa. Amen. Na kaya kung si Satanas ang nasa ibabaw at ikaw nasa ilalim, takot na takot, pwede baliktarin na ikaw ang nasa ibabaw at si Satanas ang takot sa iyo. Diba pinag-usapan natin last Sunday, may enemy tayo na akala mo ay nakakatakot, pero matagal na pala na mas takot siya sa iyo. Okay? And last point, sabi dito, yung pinakamaganda, we may happily yield to the will of God. Pag may suffering, ang response natin, pwede tayong masaya at nasumusuko sa kalooban ng Diyos. Ini-embrace natin. Ibig sabihin, tinatanggap natin, Lord, thy will be done. Ano man yung aking naging kasalanan, ano man, Panginoon, yung bakit mo yung pinayagan, yung dapat kong matutunan, tulungan mo po ako, Panginoon, mapag-alaman ko nang mapadali na po yung sacrifice. Di ba? Kasi hindi naman po ito lilig sa atin eh. Ang sabi, hindi nire-reveal ng Panginoon ang paraan kung paano siya kikilos sa iyo. Hindi niya sasabihin yun. Ang gusto lang ng Panginoon marinig sa iyo kung paano ka nagtitiwala sa Kanya bilang ama mo na nagmamahal sa iyo. Yun lang ang gusto ng Panginoon makita. Kaya sabi dito, kinakailangan makita ng Panginoon in these sufferings that you are a progressive Christian. What is progress? Growing. Tama? Kasi may mga Kristiyano, nahinto na po, stagnant na. Yung pag sinabi stagnant, naging routine, nakasanayan na lang na gano'n. Hindi. Kinakailangan the more na merong tinatawag na pressure, ang pagsubok sa buhay mo, lalo ka mag-press on toward your goal. To grow in Christ, to know His willing, to know Him more, at lalo kang kumapit sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi nga dito, this is the highest form of victory.